Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Alam niyo, hindi ko makakalimutan dito sa Peanut Gallery, yung video ni Edo Manzano na mahiya naman kayo sa sarili nyo or yung hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Parang ganon mga kababayan, wala na ba tayong hiya sa sarili natin? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At saka yung sinasabi nila na wala silang pinanshare. Yun yung isa sa mga pinag-uusapan dyan noon eh. At saka yung di ba si Rowena Guanzon, isa po yan sa malimit imbitahan mga kababayan sa Peanut Gallery. Dapat nga tinatanong din yan eh. Kasi unang-una, yung founder ng Peanut Gallery, sangkot mga kababayan sa extortion. Biruin nyo, gagawa ng video maninira tapos manghihingi ng pera. Dahil umano yan sa pambablackmail kay dating Speaker Martin Romualdez. Para nga sa iba pang detalye, live mula sa NBI headquarters sa Pasay City, may express report si Gio Robles. Gio, ano bang mga reklamo ang isinampa mismo kay Mabanta? Nikki, extortion o pangingikil ang reklamong kinakaharap ni Mabanta at 4 na iba pa. Ayon sa NBI Organized Transnational Crime Division, sinubukan umanong kikilan ni Mabanta si dating House Speaker Martin Romualdez. Humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng sensitibong impormasyon na nag-uugnay sa kanya sa isang flood control project. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million. Kasi mga kababayan, tingnan nyo may inilabas po kasi yung Peanut Gallery, nasan ba yun? Kasi di ba naaresto nga yung kanilang founder? Nasan yun? Peanut Gallery. Yan. Sabi nila dito mga kababayan, pinapalabas ng Peanut Gallery na sila po ay ginigipit lamang at set up yung nangyari. Nasaan ba yun? Peanut Gallery Media, Media Network. Sabi dito, basahin natin yung post nila Ayan. Yan sinasabi ko sa mga DD, shit, fake news peddler. Sabi ng Peanut Gallery dito, we are innocent. This was a setup daw mga kababayan. Sila daw po ay inosente at yun daw po ay setup. Sabi pa dito, over the last 5 months, ito daw pong Peanut Gallery completed, it means comprehensive painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez why he was Speaker of the House mga kababayan. So parang sinasabi dito, pinag-aralan nila noong mga nagdaang buwan yung pagkakasangkot ni Martin Romualdez dito daw po sa malakihang anomalya ng corruption sa flood control. So sabi pa dito, we have a devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release mga kababayan. So ibig sabihin, may ginawa silang video, naglalaman ng napakaraming ebidensya daw at yun daw pong video ay fully edited. Na magpapatunay daw na itong si Martin Romualdez mga kababayan ay sangkot sa malakihang korupsyon. So ngayon ang nakikita po natin dito, hindi sa ipinagtatanggol natin si Martin Romualdez mga kababayan sa pagkakataong ito. Dahil nga kung titingnan nyo, sala naman nga talaga nag-imbento, gumawa ng video itong Peanut Gallery mga kababayan na umabot nga ng 90 minutes long. At siguro yun yung ginagamit nila na pangingikil o pang-blackmail dito po kay Martin Romualdez. Ang problema, naisahan sila ni Martin Romualdez mga kababayan dahil nga natiklo po sila dahil nag-i-extort sila ng pera. Diba? Nangingikil sila sa mga politiko na ginagawa nila na mga mapanirang video para takutin yung politiko at mapilitang magbigay sa kanila ng pera. So ngayon sabi pa dito, that is why this is happening. Yun daw po yung dahilan kung bakit daw po nangyari ito. There was no extortion. There were zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided show one side of the history. We committed no crime. We can prove it. Yan yung sabi dito mga kababayan. Yun daw po ay setup lamang at wala daw pong nangyaring extortion. Dahil nga daw ang nakita lang daw ng taong bayan ay isang kwento lang mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin paano naging inosente mga kababayan, itong Peanut Gallery, yung founder nila,
Maliwanag nga. Kung titingnan nyo yung mga video na inilalabas nila, puro naman paninira sa gobyerno. At higit sa lahat mga kababayan, kita nyo ba kung sino yung kalimitan na pinapaboran ng kanilang mga video na inilalabas? Di ba yung mga Duterte? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tama lang talaga na nangyari yan sa founder ng Peanut Gallery. Kasi walang puwang yung ginagawa nila mga kababayan na hindi maganda dito po sa ating bansa. Yung mga pangingikil nila, pangungutong nila. Kasi pangungutong po yan eh. Nangingikil sila ng pera sa mga politiko para hindi ilabas yung katotohanan. Hindi masasabi mga kababayan na sila talaga ay lumalaban para sa korupsyon. Lumalaban sila para magkapera. Yan po yung katotohanan dyan. So ngayon balik tayo dito. Yan. Pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche o 4 na hulugan na tig 75 million pesos. Grabe, no? Naaresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig gabi nitong Martes, May 5. Nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang marked money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. At saka ganito yan mga kababayan Kung sinasabi ng Peanut Gallery na inosente sila, bakit naaresto yung nila, yung founder nila? 'Di ba? Bakit naaktuhan mga kababayan na yung mga kasamahan ng founder nila ay tinanggap yung pera? Ano po yung pain na pera? Yan ang problema. Kaya mahihirapan po sila na ipagtanggol mga kababayan itong kanilang media network. Kasi unang-una kung titingnan naman po talaga natin, kaya nila ginawa yung video ay para manira, para siraan mga kababayan at takutin si Martin Romualdez na kung hindi magbibigay ng pera, automatic mga kababayan na mangyayari, ilalabas yung video na fully edited pa daw, binanggit nila fully edited, na may mga ebidensya daw. Sumama ang News 5 sa operasyon kagabi. Doon nga, sinubukan natin silang makapanayam, lalo na si Mabanta, pero itinanggi nila ang paratang. Mismo ang kampo ni Romualdez ang dumulog sa NBI para magreklamo. Dating commercial model at kasalukuyang founder, may-ari, CEO ng isang online media platform si Mabanta. Nakatakda silang isa-ilalim sa inquest proceedings ngayong araw at kasabay niyan, alas 11, maya-maya ay magkakaroon ng press briefing mismo si NBI Director Melvin Matibag. Yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa iyo, Nikki. Ayan. Mga kababayan, napakaliwanag ha. Biruin nyo, DDS vlogger into a founder ng isang social media platform na kung saan puro paninira sa gobyerno ang ginagawa. Alam nyo mga kababayan, nung una pa lang, di ba malimit na natin sinasabi yan, lalo na nung mga kasamahan natin na vlogger mga kababayan, na yan po talaga ay propagandist media ng mga DD-shit. Kaya kasi nga, puro pabor sa mga Duterte yung sinasabi at puro pagbanat sa gobyerno, yung malimit po ilabas. Tapos ang pinaka nakakatawa pa dito, sinasabi mga kababayan ng kanilang mga angkor na wala daw po silang backer, pero nag-extortion sila. Diba? Oo nga, wala nga ipagpalagay natin, wala nga silang backer. Pero ang ginagawa naman nila mga kababayan, nag-extortion naman sila ng pera. Ito, pakinggan nyo yung pinagyayabang nila noon ha. I am CJ Hero. I'm Dr. Casey Halili. As you all know, we are not Ito yung ito yung pinakamayabang mga kababayan dyan magsalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno. a big network with billion peso donors. Hindi kami malaking network na may bilyong pisong donors. Wala kaming mga backer, wala kaming koneksyon sa mga nasa taas. We do not have kingmakers on speed dial. We built Peanut Gallery Media Network from nothing. Binuhay namin ang Peanut Gallery Media Network from scratch. Isang mic, isang camera, at tapang na hindi napapatahimik. And in a short time, people noticed. Issues we raised got dragged from timelines to hearings. And we made the powerful squirm. And we are just getting warmed up. Ayan o. Di ba, wala daw silang backer, wala daw silang kapit sa taas, pero nag-extortion sila. Ayan ba, dapat natin pagkatiwalaan mga kababayan? Siyempre, hindi na, may bahid na eh. May bahid na ng pangingikil ng pera sa mga politiko. Biruin nyo, ganito na lang isipin nyo. Sila pala, kaya pala sila gumagawa ng video, kunyari lumalaban sa mga katiwalian at sa corruption na nangyayari dito sa ating bansa.
at pinagyayabang nila na sila ay walang inuurungan at talagang yung pananalita nila ay hindi napipigilan, isipin nyo na lang, kung totoo na gumawa nga sila ng 90 minutes long na video labang kay Martin Romualdez at fully evidence yun at fully edited, bakit nila kailangang itago at gamiting pang-blackmail labang kay Martin Romualdez kapalit ng pera? So ibig sabihin yung prinsipyo ninyo hindi talaga tumutugma sa kung ano yung sinasabi ninyo sa harap ng maraming tao sa mga social media ninyo. Ibig sabihin napapatahimik po pala kayo kapag pera yung kapalit. Diba mga kababayan, ang kakapal na mukha ng mga to? Napapatahimik sila kapag pera ang kapalit. Pero inyo, 350 million kapalit ng hindi paglabas ng video. Kung meron man, kung may katotohanan man yan. Tapos alam niyo yung pinakamatindi pa dyan mga kababayan, pinapalabas ng kampo ni Duterte na si PBBM ay malapit dito kay Franco Mabanta mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po, ano ba yung sabi ni Harry Roque dito? Ayan way back Wednesday 2018 pa lang, BBM na si Franco Mabanta. Ayan ang real talk. Ayan sinasabi dito mga kababayan. Maliwanag nga na nung 2016 to 2018 mga kababayan, kinuha po ni PBBM itong si Mabanta bilang social media director. Kaso nga lang ang problema, hindi po siya nagtagal kay PBBM dahil nga mga kababayan, kung titingnan nyo, ayaw po talaga ng presidente na gumagawa ka ng hindi maganda laban sa mga tao at higit sa lahat mga kababayan na may mera ka sa mga politiko. So ngayon hindi po nagtagal yan at buti na nga lang nawala po yan kay presidente, kay PBBM. Kasi nga, ayaw talaga ng presidente na gumagawa po ng hindi maganda. Tapos alam niyo yung nakakapagtaka dito, sinasabi ni Harry Roque na si Mabanta daw ay mismong nanggaling daw po kay presidente, kay PBBM. Pero wag po nating kalimutan mga kababayan na si Harry Roque ay close din. Close na close dito po kay Franco Mabanta, CEO o founder ng Peanut Gallery. So ngayon kung titingnan nyo ano ba yung sabi dito ni Mabanta, ayan basahin natin pinost po niya ito noong February 11, 2018. Malacanang Palace asked me to help Harry Roque the other day. I said yes. And so here is mga kababayan. So yung Malacanang daw nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay humingi ng tulong dito po mga kababayan kay Mabanta, kay Franco Mabanta para tulungan itong si Harry Roque. And then tinulungan nga ni Franco Mabanta mga kababayan, eto pong si Harry Roque, siguro para linisin yung mga sumisigaw na issue nung panahon mga kababayan na presidente, etong si Duterte. Kasi nga mga kababayan, di ba talamak nung panahon na yon ang usap-usapan nitong magnetic lifter. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, isa po si Mabanta sa ipinatawag ng Malacanang para tulungan si Harry Roque sa mga gagawin po nito. So sabi nga dito, basahin po natin. Pinost ni Mabanta noong February 16, 2019. Had a short chat with my good friend, former presidential spokesperson Harry Roque last week and sent my condolences as he was forced to fall out of the Senate race. Ayan sabi pa dito mga kababayan. To stent 3 inches impossible to campaign. This after multiple deaths in his family over the course of the last several months, as well carrying what was easily the most difficult job in the Duterte cabinet on his shoulders for over a year mga kababayan. Sabi pa dito, gotta feel for the guy. It been almost a lifelong dream for him to become a Philippine senator, only to have the rug pulled out of the under his because of health issue. It's lesson we can all learn from, I guess mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo ano ba yung pinakabinabanggit dito, matalik na kaibigan ni Franco Mabanta si Harry Roque. Ayan At ang isa sa mga dahilan kaya rin nakipagkita itong si Mabanta kay Harry Roque ay para tulungan din itong si Harry Roque sa kanyang posibleng kandidatura noong 2022 mga kababayan. Kasi nga pangarap daw ni Harry Roque na maging senator. Kaso hindi nga nangyari dahil natalo po siya. Tapos alam niyo pa yung pinakamatindi? Si Mabanta inilaglag sa ere ng mga vlogger po ni Digong. Paano ko po nasabi? Kung titingnan niyo mga kababayan, ayon po dito sa Nutriban Republic, pakita ko sa inyo di ba sinasabi ni Harry Roque na hindi niya kilala
etong si Mabanta mga kababayan, at sinasabi rin nila na ito daw po ay nagmula kay PBBM. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi na ito pong si Mabanta ay inappoint ni PBBM bilang social media director noong 2018. At kung mapapansin po ninyo dito, ayan 2017 kasama na po ni Duterte etong si Franco Mabanta. Ayan nga December 21, 2017, kasama ni Loren Badoy. Ayan kasama ni Duterte, Loren Badoy, etong si Franco Mabanta, kasama pa nga rin dito si Lopez na fake news peddler. Ayan diba mga kababayan, tuloy pa natin. Yan, kung titingnan nyo, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, buti nga lang nawala na sa landas ng presidente itong mga traidor na ito. Kasi alam nyo, nakakaawa po talaga si PBBM, lalo na noong mga panahon na yan na nagtiwala siya sa mga traidor po na ito. Bakit mga kababayan? Kasi siyempre nung nakatikim ng ng masarap-sarap na buhay nung panahon ng Duterte administration, kita nyo naman, ngayon yung mga kasama po ni PBBM dito, binabanat-barata na si PBBM. So ibig sabihin, mga traidor po ito, at buti na nga lang, nawala po yan mga kababayan sa landas ng presidente. Ibig sabihin, nawala sa circle ni PBBM dahil isang malaking kahihiyan po talaga itong mga traidor na ito. Anyway, tuloy pa natin. Pero hindi kasama dyan si TP ha. Tuloy pa natin. Ayan ano yung sabi dito ni Kifi Chu? Former BBM social media director Franco Mabanta has reportedly been arrested in an entrapment operation that allegedly involves Martin Romualdez sending him marked money when Franco reportedly threatened Martin that he will release video flood control if Martin does not pay. Ayan pinalalabas nila. Diba, kinukonekta po nila kay PBBM. Ang problema, may mga picture po kasi May mga picture mga kababayan na mahirap pa sinungalingan. O sabi pa ni Trixie Cruz Angeles, Tokyorios Nobobwit, whisper are needed when the NBI's handcuffs do taken. Kung titingnan nyo, sabi dito mga kababayan, pinapalabas po na ito daw si Franco Mabanta ay kahit kailan hindi daw po naging PR ni dating Pangulong Duterte. At mas malapit daw po ito mga kababayan kay PBBM kasi naging social media director daw ni PBBM. Tuloy pa natin. Ayan ayun yung pinapalabas nila Kung mapapansin nyo po, January 16, 2018, itinalaga po ni Presidente ni PBBM etong si Mabanta bilang kanyang social media director. Ayan 2018, pero 2017, 2016 nakakasama na po ni dating Pangulong Duterte. Yan pong si Franco Mabanta. Ayan Ayan nga yung isang patunay mga kababayan 'Di ba? 2017 nakakasama na po ni dating Pangulong Duterte, etong si Mabanta, etong si Franco Mabanta. Anyway, tuloy pa natin. Ayan 'Di ba? Ba't naman gano'n yung mga DD-shit? Ba't nyo naman inilalaglag yung kasamahan ninyo? Ganyan ba kayo trumato ng mga kasama nyo? Inilalaglag nyo pagkatapos nyo pakinabangan? Grabe naman kayo. Dapat hindi ganyan. Parang ang dating, bahala ka na Franco Mabanta sa buhay mo. Basta ang mahalaga, tawag dito, yung nailigtas ka namin. Nailigtas ka namin. Nailigtas namin yung sarili namin. 'Di ba mga kababayan? Yan po yung yan yung problema dito po sa mga DD-shit. Kapag wala nang pakinabang sa kanila, inilalaglag na nila mga kababayan. 'Di ba? Inilalaglag na nila. Ito pong itong si Mabanta. Kung titingnan nyo, ayan yung mga litrato. Wait nga lang, tanggalin ko lang tong chat ng aking kumpare. Pupunta ako sa Binyagan ayan. Balik natin. Yan. 'Di ba? Kung titingnan nyo mga kababayan, inilalaglag na nila ngayon. Pero kung mapapansin nyo, ito mga sinasabi ni Harry Roque yan. Yan? Wala yan. Kasi nga mga kababayan, buti na nga lang nawala sa landas yan sa circle ni PBBM. Kasi nga, hindi naman talaga magtatagal yung ganyang klase ng gawain kay PBBM dahil hindi po pumapayag si PBBM na ikaw ay mangingikil sa ibang tao para lang makuha mo yung mga gusto mo. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na hindi po tumagal yan, mga kababayan, kay PBBM. Kasi nga, kung titingnan po talaga natin, ayan
sabi nga dito ni Kuya Benji Junior Contreras, ito yung panahon nung natalo si PBBM sa Vice Presidential Election 2016 to 2019 na napapaligiran sila ni First Lady Liza Marcos ng mga DDS vlogger ni Digong. Itong si Franco Mabanta, PGMN founder na nahuli ng NBI sa entrapment operation dahil sa extortion activity ay naging social media manager ni PBBM noong 2017 to 2018 mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, may mga litratong kumakalat na kung saan mga kababayan, eto na oh. 'Di ba? Yan yung isang pinapakalat nila noon, yung tapang at malasakit. Ayan oh. 'Di ba? Kasama ni Sara Duterte, ito pong si Franco Mabanta. Kaya nga mahirap itanggi ito mga kababayan. Ito pa. Ayan o, kung titingnan nyo. Ayan o, si Bongo kasama din. 'Di ba? Kasama din si Bongo. And then kasama din itong si Digong. Kaya nga kung sasabihin ni Harry Roque, mga kababayan na hindi niya kilala, ito pong si Franco Mabanta, naandi dito siya o. Ayan o. Oh. Paano hindi naging kilala mga kababayan ni Harry Roque? Kasi doon sa post niya, parang sinasabi niya na okay, PBBM yan. Naging social media director ni PBBM. Hindi kahit kailan naging yan ni Duterte. Pero kita nyo, kasama si Duterte. And then nasa likod si Harry Roque. Tapos kung matatandaan nyo mga kababayan, lumapit pa ang gobyerno ni Duterte dito po kay Franco Mabanta para tulungan itong si Harry Roque. Diba? Ayan o, ang patunay. Alam mo Harry Roque, yabang mo din no? Abogado ka pa naman. O ayan nasa sa likod ka ni Franco Mabanta. O paano mo itatanggi ito ngayon? Siguro naman hindi nagsisinungaling yung video. Yung picture. Diba? Ayan kasama pa si Sara Duterte. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, etong propagandist na mga DD-shit na ito, buti na nga lang na-aresto po ito, buti na nga lang nahuli to. Ano po kasi kawawa yung iba mga politiko na wala namang ginagawang masama tapos si extortion ng mga ito. Kikikila ng mga ito. Tatakutin na may video na ganito na fully evidence at may link sa maanumalyang flood control. Mahirap po yan mga kababayan. Kaya nga para sa akin, dapat po talagang managot etong mga taong ito kasi kawawa yung mga nabibiktima ng mga taong ito. Anyway mga kababayan, tuloy pa po natin yan at pakinggan natin yung sinasabi at paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag. Ito na rin yung mga dahilan kaya ginigiba yung kanyang pagkatao dahil napakabilis po niyang kumilos. Anyway, ituloy po natin. Somehow yung regulations doon sa practice, we have to strengthen siguro yung ating mga tawag dito, yung mga plugs natin, yung mga pagbabantay sa social media natin. Especially those who are nagpo-provide sila ng news, kunyari. Myself, alam ko yan, meron kunyari media outfit na Facebook account sa Laguna, then it's being a platform to attack people and to extort money rin, parehas din. So, we don't allow that. We should not allow it. Unfair sa inyo ng mga I don't want to give color to that or anything kasi nakita ko na kagad yung ibang mga vlogger na yan yung sinasabi ko. That's the thing that we want to protect our country, our citizen. Ang gulo-gulo na sa social media, di ba? Sometimes kayo mismo, when you read things, hindi nyo na alam kung ano yung tama, kung ano yung totoo, hindi. So, this probably ang option dito, I think we should come out with legislative recommendations sa ating Congress to address these things. Address natin. But wouldn't that stifle yung freedom of expression naman? Alam naman na natin yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation Tama. to the defense that is freedom of expression. Sir, do you have Tsaka mga kababayan, ang bilis ng kilos dito na ni NBI Director Melvin Matibag. Alam nyo, dyan ako bilib. Mabilis magtrabaho, mabilis kumilos, kaya mahirap makatakas mga kababayan yung mga inaaresto nila. Hindi katulad ng mga nagdaan mga kababayan na NBI Director na yung iba hindi sumasama sa field para mang-aresto mga kababayan, pero itong si NBI Director Melvin Matibag talagang kita nyo naman kung paano magtrabaho. Kaya din siguro ginigiba yung kanyang credibility kasi nga kita ng mga DD-shit kung paano magtrabaho itong si NBI Director Melvin Matibag. At saka mga kababayan, alam nyo may isa pa ako napansin dito. Wait lang pakita ko lang sa inyo. Nasaan yung kay Greco Belhica? Ayan. May sinabi siya dyan about dyan sa
Pakita ko nga lang sa inyo. Nasaan ba yun? Kasi nagtataka lang din ako. Aha. Ewan ko kung hindi niya binura. Tuloy natin. Hindi naman ito eh. Kasi may nabanggit siya dito mga kababayan about tong kay kay Leandro Libiste. Kaya ako nagtataka ko bakit nabanggit yung pangalan ni Leandro Libiste. Aha. Eto ata yung basahin nga natin. Sabi dito, wait lang. Yan. The fight against corruption must be clean. If the evidence of extortion is true, then the law must take its course. We cannot use illegal means to achieve justice. But we call for the fair and transparent investigation. Let the NBI present the evidence in court. And let Franco Mabanta have his day to defend himself. We must ensure this is not a planted operation to silent critics. While we do not condone extortion and the allegation regarding flood control anomalies are separate matter of public interest. The government should still talk in the videos and document mentioned, regardless of how they were handled. To my fellow advocates, our mission has always been, will always be to expose the truth, not to profit from it. We cannot lose our moral ground to call out the corruption, and we must not ourselves take a part in illegal acts. Hindi naman ito yun eh. At 2 hours ago lang pala ito mga kababayan. Hindi ito, binura niya yung post niya kagabi. May post kasi siya kagabi about po dyan mga kababayan. Napin natin. Wala, tinanggal nga niya yung post niya kagabi. May post siya dito kagabi na binabanggit niya mga kababayan na na etong si Leandro Libiste, isa dapat sa magiging anchor mga kababayan ng Peanut Gallery. So kaya pinag-initan. Parang ganun yung pinapalabas. Sayang, binura niya yung post niya kagabi. 2 hours ago lang to eh. Sayang. Ayan nag-share pa nga siya ng post ng Peanut Gallery. Tinanggal niya kagabi kasi mga kababayan talagang magtataka kayo nun eh. Magtataka kayo bakit niya nasabi yun. Kaya nga nasan ba yung post ni dito? Kuya Benji Contreras. Kaya nga na-post yan mga kababayan ni Benji Contreras. Ayan diba? Kaya nga na-post mga kababayan ni Kuya Benji Contreras yan kanina. Sabi nga dito, anong koneksyon ni Leandro Libiste sa Peanut Gallery media network? Bakit tinutukoy siya ni Greco Belhica nang tinanggap niya ang maging isa sa mga anchors ng Peanut Gallery dahil sa kanya? Ayan diba mga kababayan? Kasi nga may post po itong si tinanggal niya lang yung post niya. Tinanggal po ni Greco Belhica. Kasi mga kababayan, kung hindi niya tinanggal yon, parang ang dating inilaglag niya na si Leandro Libiste. Diba? Yun ang iisipin ng mga kababayan Pilipino po natin. Inilaglag niya, eto pong si Leandro Libiste. Kaya nga mga kababayan, alam niyo kung tutusin, tama lang talaga. Eto pong nangyaring ito, po dito po sa CEO o founder nito pong Peanut Gallery. Kasi biruin niyo mga kababayan talagang sobra po yung yung ginagawa nilang pag-extortion sa mga politiko. So ibig sabihin hindi pala nila ilalabas yung video kung kung mabibigyan sila ng pera. 'Di ba? Kaya lang pala sila nag-research, gumawa ng ebidensya, mga kababayan. Dahil sa pera, mga kababayan. 'Yun yung pinakamatindi. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Napakatindi po niyan. Kaya para sa akin, tama lang talaga na naaresto po at napapanagot po yung founder ng Peanut Gallery. Kasi sobrang tindi po manira niyan sa gobyerno at talagang matindi yung propaganda nila para pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte at para pasamain ang ating pamahalaan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, sa inyong palagay, tama lang po ba, mga kababayan, na naaresto ito pong founder ng Peanut Gallery? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.
Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.